Kaming fasting ngayon, bukas pa daw. Okay. Bali, nag-declare ang Oman na wala pang fasting po dyan. Opo, bali bukas pa daw po. Mag-start kami. Tayo. Talagang kasabay lahat, ano? Oh, halos lahat ang Pilipinas. First time ata ng Pilipinas na magsabay-sabay ngayon. Alhamdulillah, for the first time in history. Sana. History. Pero meron pa rin sa buong. Pero I think sa ibang part ng Mindanao ay mga tukoy ng mga pamilya nakarating sa akin na may mga specific na mga family doon na meron silang sariling batas sa pag-aayuno. Oh? Pag gusto nilang mag-ayuno ngayon, ayaw nila. Pag simula nila after 2 days ng start na yung buong mundo, sila ayaw pa. Ganun sila. As in, saan yan na? Part ng Mindanao po. Di ko lang alam kung saan banda. Ano po ang mga pananaw niyo po doon? Masakali. Walang duda, yan ay labas sa batas Islam. Kasi kung ano man yung deklarasyon ng mga ang kaukulan, dapat sundin. Kasi ang every country mayroong sighting zone. At kung ano Baka may sarili sila. meron silang sariling mundo. So kapag yes, Hindi ba tayo magre-recite ng hindi ba tayo magre-recite bawat isa ng surah? wala po tayo sa kasi kung isa-isahin natin ang pag-recite na maubusin kayo ng oras, sister, na napakarami na mahigit 100 kayo. Huwag naman. So tayo ay tafsir, wala tayo sa Qiraatul Quran, aywa. May tanong lang po ako tungkol sa waiting Ramadan. Di ba kasag Tagara, Ramadan Mubarak? Bakit yung iba Ramadan Karim? Actually, Narinig ko kasi na yung Ramadan Karim daw po ay hindi daw pwedeng gamitin dahil isa daw yan sa pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tanging siya lang daw ang dapat may niyan. Alin po ba ang totoo dyan? Ano po ba ang totoo dyan? Okay, ganito po yan. Kasi ang Karim, Al-Karim, ang pangalan ng Allah ay Al-Karim, hindi Karim. Dapat mayroong Al. Kasi lahat ng pangalan ng Allah ay mayroong dapat na Al. At of course, ang pangalan na ito, Al-Karim, ay mayroong attribute na karama, which is yung bang generous, pagiging generosity. Now, The most yes, ang pinaka mainam na gagamitin sa Ramadan is Mubarak, hindi Karim. Kasi pag sinabing Karim, Ramadan Karim, ang nagbibigay ng which is ng bounty, ng biyaya ay yung Ramadan. Samantalang hindi naman 'yon. Okay, ang Ramadan ay hindi siya mismo ang nagbibigay ng kabutihan. Hindi mismo nagbibigay siya itself ng tinatawag na kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi ng mga ulama, hindi ito pwedeng iakibat sa Ramadan. Bagkus Mubarak, ang Ramadan ay mabiyaya, pero hindi siya nagbibigay ng biyaya. Mabiyaya siya pero hindi siya mismo ang nagbibigay ng biyaya. Kaya yun ang pagkakaiba ng Karim at sa Mubarak. Ang Mubarak means full of bounty. Siya ang katangian nito ay meron siyang, sabihin natin, dalang biyaya. Mabiyaya ang buwan ng Ramadan. Pero hindi siya mismo ang nagbibigay, kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, ang tama is Mubarak, hindi Karim. Ustad, Yes. may nabasa kasi ako na ang Ramadan, month of Ramadan is hindi kabilang sa holy months of Hijri. Bakit po ganun? Kasi merong special, tandaan natin, merong mga special kasi na mga sa Sharia kasi may mga special na araw, may mga special na buwan, may mga special na sabihin nating mga lugar, at bawat special nito ay mayroong mga kanya-kanyang katangian. Okay? Actually, ang tinatawag na hindi kabilang talaga doon sa sabihin natin mga buwan na kung saan ay yung 4 na buwan na kinikilala na, which is sabihin natin holy. Kaya nga
Nabansa nga lamang huli ito ayon sa mga salita natin dahil nga sa because of the biyaya siguro na dala. But yung apat which is kilala na apat na hindi siya kabilang ng Ramadan. Pero mayroong special na katangian ng Ramadan na hindi sa iba, na hindi matatagpuan sa ibang tinatawag na sa ibang mga buwan. Sa ibang mga buwan. Yun na naman ang katangian ng Ramadan na walang kapantay, walang nakahihigit. Okay? But it doesn't mean na na siya, napapangibabawan siya ng yung apat na kinikilalang sagradong buwan. Kasi bakit yung mga sagradong buwan kasi, bakit tinatawag na sagradong buwan? Kasi sa panahon ng mga Arab noon ay kinikilala yung mga buwan na ito na pag dumating na hindi pwede magpatayan, hindi pwede magdanak ng dugo diyan sa haram, diyan sa Makkah. Kaya pag dumadating yung buwan na ito ay tumitigil yung patayan. Tumitigil yung mundo nila sa pagpatayan at sa pagdanak ng dugo at ano pa. Yun yung kaya tinatawag na sagradong buwan. So, Allahu a'lam bisawab. Okay. So, I think start na tayo. Inshallah, bi'idhnillah. Isang minuto pa lang habang tayo maghintay inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay, natanggap niyo ba mga assignment niya? Yes, sister? One more question. Sir, ako po si Aliyah Ustad. Yes. Go ahead po. Go ahead, sister. Sister Aliyah, aywa? Nawala si Sister Aliyah. Okay. Natanggap niyo ba yung assignment na trying to connect. Oof. Naputol ang internet. Naputol bigla mahalis ang internet. Subhanallah. Masya Allah, naputol yung internet. Allah, basta biglang naputol ng internet. Malik siya. Biglang naputol yung internet. Subhanallah. Which one? Train. Go put the train on the basket. Put it on the basket. So it's not hard for you to put it here. Okay, Sister Fatima, paki-off po yung po. Paki-mute po yung inyo. Diyan ka na kaya. Ako ba? Sorry po. Biglang naputol yung internet. I-connect ko lang ko yung presentation ko.
Natanggap niyo po ba yung mga assignment ninyo? Yung huling assignment, yung pangalawa? Opo, pero wala Ustad. Pero submit to study wala pong submission, Ustad. Okay. Baka hindi ko na set sapagkat inaantok na ako nung pinos ko yun. PDF po kagad, walang submission. Opo, sige, inshallah. Bali, may i-set na pagkatapos ito, i-set natin, inshallah. Sige po. Kailan submission po, Ustad? Pwede na, hindi nyo pa kayo mag-submit kasi hindi pa na turn on yung submission. So, mamaya po, after ng lecture natin, inshallah, ay, Pero po ano ilalagay nyo? Kasi hindi po ako naka-attend ng mga lectures nyo. Pakikinggan ko pa po lahat yung mga shinare ng mga kaklase ko na 2 days. also. Bali, 2 days po yan yung duration po niyan. Inshallah. After ng poste, Okay after po. na 2 days, inshallah. Yeah, just sa kalakiran, Ustad. Ay, mahirap mo. Kinonect naman to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi. Yes po. Sandali lang po, medyo nahirapan mag-connect. Sheikh, ano pong tribo? Yes, Johnny? Ano pong tribo niyo, Sheikh? Language ni ID. Okay. Tribo ko. Naku, ang pagtatanong niyan ay bida. Huwag mo nang tanongin kung anong tribo ko, kapatid. Parang may tono po kayo, Sheikh eh. Anong tono po, kapatid? Tonong Afrikano? Parang Ilonggo, ganun. Inaalala ko sa tunong na yan. Yung anak ko nung bata pa, imbis na nagpapa-help siya, sabi niya tunong. Actually, po ako ay marunong ako magbisaya, marunong ako Kalagan, Mandaya, Mansaka. Yun po yung tribo na pinanggalingan ko. Mashallah. Pero yung origin ko is yung father side ko po is Kalagan, mula sa tribo ng Kalagan. Pero may blood po kayong Bisaya, Ustad? Yes, mga angkan namin, mga Bisaya. Mashallah. Or mga Mandaya. Mga Mandaya po sila, mga Nakakaintindi po kayo ng Ito, Manday. ang Mandaya ay parang mga Magsasala lang po kami, Ustad. sige, balik lang kayo, inshallah. Nakakaintindi po kayo ng po, Ustad. Hindi na, pero mga slight na mga salita na maintindihan ko sa Tausug. Kasi ang Tausug parang may mga Semitic terms ng tribo namin. Kaya nga eh. Bisaya din ng konti ang Tausug. Okay na ba? Nakita niyo na yung presentation po? Apo. Okay na po. Yung clear, Ustad, kasi against yung color ng ink. Ano po? Anong gusto niyong kulay? Yung Yellow, white Sheikh, kaya po, yellow. Ustad. Okay, yellow. Try natin ng yellow, ha? Madali naman akong kausap eh. Yellow lang pala eh. Alhamdulillah. Madali lang yan. Ayan, kulay yellow. Lagyan natin ng kulay yellow. Yan. Yan. Yeah, Sheikh, malinaw na po. Okay. Aha. Sa akin, ewan ko sa kanila, sa iba. Sumakadilawan pala kayo, bro. Kunti lang po, kunti lang. Joke lang yun, okay. So, i-start na tayo, inshallah. Para bangsa. Okay, paki-off na lang po ang inyong mga mic. Barakallahu fikum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الجنة ثوابا للطائعين وفتح أبوابها للعابدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa nagisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo pumuri, tayo dumakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ating ipagpapatuloy ang fiqh as-siyam, insyaAllah.
Ngayon, pag-usapan natin ngayon yung ilan sa mga kainaman ng pag-aayuno at ilan sa mga kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay? Kabutihan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Okay? So alam natin, pagdating sa kabutihan mga kapatid, ay talagang napakaraming kabutihan ito. Sobrang dami. Nagbanggit ang mga ulama natin, mga scholar natin, na mga iba't ibang kabutihan na kung saan ay kaugnay sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang kabutihan na ito mga kapatid ay hindi lamang tumutukoy sa specific na elemento, bagkus ito ay may kaugnayan sa physical, may kaugnayan sa isip, may kaugnayan sa diwa, may kaugnayan sa puso, may kaugnayan sa ekonomiya, may kaugnayan sa social social aspect, 'di ba? Socially at iba pang mga bagay ay talagang nagkakaroon ito ng napakagandang epekto sa kanila sa mga ito ang buwan ng Ramadan. Hanggang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Di ba? Socially, family, economically, lahat ng Di ba? Subhanallah. Ganun po ang buwan ng Ramadan. Package deal. So, inshallah ay maglaan lamang tayo ng mga sabihin natin mga kabutihan na ating nailikom, at ito ay syempre mula sa mga nailikom ng ating mga scholar. So, unang kabutihan ng pag-aayuno mga kapatid sa pananampalatayang Islam ng buwan ng Ramadan, kasi specifically sa buwan ng Ramadan, yung ating nakuhang kabutihan sa mga naunang lecture ay ito ay pangkalahatan na kabutihan ng isang pag-aayuno, labas man ng Ramadan o sa loob ng Ramadan. Samantalang ito, pag-uusapan natin yung kabutihan ng pag-aayuno specifically sa buwan ng Ramadan. So, ang pag-aayuno at pagtaguyod ng mga pagdarasal, yung sabi natin kahapon, ng buwan ng Ramadan ay nagbubunga ng kapatawaran sa mga naunang kasalanan. Ito yung mga nakuha natin. Okay? Nagbubunga ng kapatawaran. At alam natin na lahat tayo ay nangangailangan ng kapatawaran. Baka marahil, ito na siguro yung paraan sa ibang mga kapatiran natin na ma-achieve niya ang kapatawaran mula sa kanya mga pagkakasala. Diba? Kasi marahil may mga ibang mga pagkakataon na yung bang siya ng paghingi, namimiss yung paghingi ng panunumbalik sa Allah o kaya paghingi ng tawad sa Allah. Pero mashallah, ang buwan ng Ramadan, maraming mga tao na nagbabalik loob, maraming mga tao na humihingi ng sorry sa kanilang mga kasalanan, di ba? Kasi naisip nila yung spirit of Ramadan, kung ano yung diwa na dala ng buwan ng Ramadan. Yun ang kabutihan ng Ramadan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. May mga iba talaga nagtanim ng galit taunan, 3 taon, 5 taon, di ba? Subhanallah. Pero okay, 1 taon, pero pag dumating ang buwan ng Ramadan, humuhupa ito. Di ba? Yun ang kabutihan sa buwan ng Ramadan, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, sino man ang tumayo ng gabi ng Al-Qadar o Laylatul Qadar, sabihin itinataguyod niya ang gabi ng Laylatul Qadar, gabi ng karangalan, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng iba't ibang pagsamba, higit lalo ang pagdarasal, papatawarin ang kanya mga naunang pagkakasala. Pakatandaan natin yun. Now, ang pagtaguyod sa gabi ng Laylatul Qadar ay hindi lamang tumutukoy sa pagsasagawa ng pagdarasal. Ang pagtaguyod sa gabi ng Laylatul Qadar, na kung saan ito ay iba't ibang form ng kabutihan. Kabilang na nga po rito ay walang iba kundi ang pagbabasa ng Quran, Qiyamul Layl, pagzikir, pagbibigay ng sadaqah, at iba't ibang mga bagay bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasaklaw po dito ito sa pagtayo o pagtaguyod sa gabi ng Laylatul Qadar, na kung kaya kapag ginawa ito ng isang tao ay tunay na ang kanya mga naunang pagkakasala rin ay papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron mo yung kainaman na magkapatong na puro kapatawaran ang pinag-uusapan sa loob ng buwan ng Ramadan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Man qama laylatal qadri imanan wahtasaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa man sama Ramadan imanan wahtasaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sino man ang tumayo sa gabi ng Laylatul Qadar, sino man ang itinaguyod niya ang gabi ng Laylatul Qadar sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagsamba sa Allah ng may ganap na pananampalataya. Sabi natin ng imanan, di ba? Imanan. Okay? May ganap na pananampalataya at paniniwala at ihtisaban. Ihtisaban. Merong ganap na paghahangad sa gantimpala na dala nito, papatawarin para sa kanyang anumang naunang pagkakasala. At sino man ang nag-aayuno sa Ramadan ng may ganap na pananampalataya at paniniwala at ganap na paghahangad sa gantimpala na dala nito, papatawarin para sa kanya ang anumang naunang pagkakasala. Pero mag-aayuno ka, yun lang ang gagawin mo, imanan wahtasaban. Ang anong igagrant sa iyo, kapatawaran. Pag dumating ang Laylatul Qadar, itinatayo mo ang mga iba't ibang klase ng pagsamba, specifically ang pagdarasal, imanan wahtasaban, papatawarin ang iyong mga naunang pagkakasala. Diba? Patong-patong na biyaya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Talagang siguro, imposible na hindi ka pa talaga dyan madala sa mga bagay na yan. Diba? Yan ay guaranteed. Yan ay pangako mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa kainaman, mga kapatid, ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ang pagsasagawa ng umrah. Ito may kinalaman sa tinatawag na gawaing ibada sa buwan ng Ramadan. Ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan. Okay? Pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan, ang gantimpala nito, alam nyo ba ang gantimpala? Ay kasing tulad ng pagsasagawa ng Hajj na kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sa mga mapalad yaong mga pinagkaluban ng pagkakataon na makapag-umrah sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, ang umrah sa Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, ang gantimpala nito, ano ang gantimpala, mga kapatid? Umrah plus Ramadan, ang gantimpala nito ay para kang nagsasagawa ng Hajj. Nagsasagawa ng Hajj. Anong Hajj yun? Hindi basta Hajj. Kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But it doesn't mean na pag ginawa mo itong umrah, tapos sa buwan ng Ramadan, nag-umrah ka, sabi ko, ay, hindi na ako mag-Hajj. Kasi bakit? Nakapag-Hajj na ako. Hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi yan ibig sabihin na porque nagsagawa ka ng umrah during Hajj season, ika nga, ang gantimpala nito ay pagkara ka nagsagawa ng Hajj kasamang Propeta Muhammad sallam, hindi iyon ibig sabihin na hindi mo na isa sa katuparan ang isa sa mga haligi ng Islam na walang iba kundi ang Hajj, lalo pat ikaw ay merong kakayahan dito. Hindi mo pwedeng gawing dalil yan at batayan yan. Matili pa rin sa iyo ang obligasyon. Obligasyon na walang iba kundi ang pagsasagawa ng Hajj kapag ito ay meron kang kakayahan dito. At bilang patunay sa bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa umratun fi Ramadan taqdi hajja o hajjatin ma'i. Katiyakan ang pagsasagawa ng umrah sa Ramadan ay tutumbasan ito ng gantimpala na katulad ng Hajj or Hajj na kasama ako. Masya Allah, tabarakallah. So parang mafe-feel mo na kasama mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na imposible na makasama natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa daigdig dahil siya ay nasa ilalim na ng lupa. Siya ay tahta thara. Siya ay yumauna. Siya ay nauna na sa atin. So napaka-imposible mangyari yon. So baka marahil sa ganitong chance, Masya Allah, hindi pinagkait sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makasama niya tayo. Makasama natin siya. At yan ay walang iba kundi sa pagsasagawa ng umrah during Ramadan. Unaway pagkaloob sa atin ng pagkakataon. Pero sa panahon ngayon, napakahirap ngayon. Sa panahon ngayon, kasi lalo pa sa mga hindi nakapag-vaccine. Mahirap kasi bawal ang umrah ngayon pag wala kang vaccine. At napakahirap ngayon yung pag-appoint, ibig sabihin yung pa-schedule na makapasok sa pamamagitan ng Itmarna at iba pa.
Sobrang pahirapan ngayon. Pero pag nagtitiis ka, inshallah, baka ikaw ay makakuha ng slot. Subalit, kailangan mo munang dumaan sa vaccination. You know? So yung mga kapatid, naway, inshallah, biin nila, padaliin sa atin ng Allah ang pagkakataon na ito, mga kapatid, upang sa ganun, makamta natin ang gantimpalang ito, na specific na gantimpala para rito. At gayon din, pang-apat, sa buwan ng Ramadan, ang mga pintuan ng kalangitan ay bubuksan, mashallah, tabarakallah, bubuksan ng mga pintuan ng kalangitan. At ang mga pintuan tungo sa apoy ng impyerno ay sasaraduhan. Diba? Magsisibukasan ang mga pintuan ng kalangitan, magsasaraduhan ang pintuan o kaya tarangkahan ng apoy ng impyerno. So ang mga syaitan ay nakakadina, alam natin yan. At ang mga kaisipan ay handang-handa para sa pagsagawa ng kabutihan. Nakakadina ang syaitan. Yes, literally, nakakadina ang syaitan. Pero ang syaitan sa sarili ng isang tao, hindi nakakadina yon. Kasi pag sinabing syaitan kasi, mga kapatid, hindi lamang tumutukoy kay Iblis. Dalawang klase ng syaitan. Okay? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Tunay na ang sarili mismo ay minsan nag-uhudyok ng kasamaan. Dalawang klase ng kasamaan. Syaitan kasi, pag sinabing syaitan, ang syaitan, mga kapatid, for your information, syaitan, ayon sa ating mga skola, ang syaitan, ito ay from the word shaitan. Shaitan na shaitnun. Okay? Ang ibig sabihin ng tinatawag na shaitan or shaitan, okay? From the word, ganyan, sa Arabic, ganun po yun. Ang ibig sabihin ng shaitan ay su. Ibig sabihin ay kasamaan. Kasamaan. So, ang kasamaan ay hindi lamang matutunghayan mismo mula kay Iblis at mula sa kampo ng mga jin. Bagkus maging sa tao ay merong likas na kasamaan. Pakatandaan natin yan. Kaya nga nakasaad sa tinatawag na banal na Quran sa Suratun Nas, min syarril waswasil khannas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Na kung saan ang kasamaan ay hindi lamang nagmumula sa taas sa jin, maging sa mga tao. Merong masamang tao. Talaga. Okay? Na kung kaya ang sarili ay nag-uudyok sa isang tao paggawa ng kasamaan. Walang duda. Na kung kaya, yung nakataling syaitan dito, literally na nakatali, yaon yung mga syaitan mula sa kampo ng mga jin. Subalit, kasi may katanungan dito, Ustad, akala ko ba sa buwan ng Ramadan ng mga syaitan nakatali? Bakit itong kapitbahay namin? Sobrang lakas na music. Diba? Nagpapatugtog. At iba pa. Si brother, bakit ganyan? Bakit masama pa rin ang ugali? Hindi nakagapos ang kanyang kasamaan sa kanyang sarili. Kasi ang nakagapos ay walang iba kundi ang Iblis, ang kampo ng mga, sabihin natin, ang kampo ng mga jin mula sa mga masasama. Nakagapos sila. Kasi yan ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta sallam, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Kapag pumasok ang buwan ng Ramadan, ay bubuksan ang mga tarangkahan ng kalangitan at sasarhan ang mga tarangkahan ng impyerno at kakadinahan ang mga syaitan. Walang duda. Okay? So ito ay patotoo mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, kinakailangan sa bawat Muslim ay magkusa na sa paghingi ng kapatawaran sa Allah at panunumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-iwas sa paggawa ng mga di kanais-nais na mga gawain. Patuloy na paglapit sa Allah para sa kanyang mga habag at mga biyaya. Mapapansin natin sa buwan ng Ramadan, no, maraming maraming bumabalik sa paggawa ng kabutihan. Okay? Maraming bumabalik sa paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. 'Di ba? Pag buwan ng Ramadan, maraming nagbibigay. Pag buwan ng Ramadan, marami ang gumagawa ng kabutihan, nami-minimize ang paggawa ng kasamaan. Mapapansin natin yan. Di ba? Kahit sa sarili natin, pag buwan ng Ramadan, medyo nami-minimize yung pagiging pilyo ng isang tao, ng isang Muslim. Di ba? Yung dating laging nanonood ng mga Netflix sa kanyang mga mga upa-upa. Di ba? Pagdating ng Ramadan, mashallah tabarakallah, ay busy siya sa pag-ano ng Quran, busy siya sa mga ibang bagay, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? nami-minimize ang mga masamang gawain ng isang tao
sa pagsapit ng buwan ng Ramadan. Yan yung napakagandang aral na kung saan ay dala ng Ramadan na re-reform nito, mashallah tabarakallah. Kaya niyang i-reform ang napakaraming mga tao papunta sa kabutihan. Mashallah tabarakallah. Okay? Yun yung power ng Ramadan. Yun yung magic ng Ramadan. Mashallah tabarakallah. Okay? At kabilang na po rito sa tinatawag na kainaman ng buwan ng Ramadan, specifically yung pag-aayuno, ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran at ibinaba ito sa loob ng buwan ito. Walang duda. Yan ang kainaman ng Ramadan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Wait lang po, medyo maingay itong yung aking bunso. Psst! Sufyan! Sufyan! Why you're not sleeping? Ha? Okay. Okay mga kapatid, okay? So yun. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran. At alam natin na ito ay na-discuss natin sa tafsir, mashallah, marangal, di ba? Ang Quran ay marangal at ito ay sa salitang marangal, di ba? Na inihayag sa isang taong marangal, nadala ng isang marangal na anghel sa lugar ng marangal na walang iba kundi ang Makkah, sa wikang Arab marangal na walang iba kundi ang Arabic. You know? Paki-mute po yung mic, please. Sino to? Sister Shahani, ano po yung mic niyo po? Ayun yung emote, ako na lang mag-mute sa'yo. Ayun. Okay. Siguro hindi napapansin mga napapansin. Okay. Na kung kaya mga kapatid, kinakailangan na ito ay basahin ang Quran. Kasi nga sa buwan na ito ibinaba ang Quran. So ang pinakamalaking diwa mula sa pinakamalaking kabutihan sa buwan ng Ramadan ay walang iba kundi ang pagsabuhay ng Quran, pagsaulo ng Quran, pagbabasa ng Quran. So kinakailangan na ito ay basahin ng lagi-lagi sa loob ng buwan ng Ramadan. Sinabi ng Allah sa chapter 2 verse 185 ng banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa buwan ng Ramadan, sinimula ng Allah ang paghahayag ng dakilang Quran sa Laylatul Qadar, na kung saan ito yung gabing karangalan, bilang patnubay sa mga tao tungo sa katotohanan. Inilahad sa gabing yaon ng Laylatul Qadar ang malinaw na mga palatandaan hinggil sa patnubay ng Allah at ang mga pamantayan sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Yun yung ibig sabihin ng Furqan. Ang Furqan ay pamantayan sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Okay? So, walang duda. So, makikita mo at mapapansin natin na sa buwan ng Ramadan, mashallah, ay abalang-abala yung mga tao sa pagbabasa ng Quran, sa pagsasaulo ng Quran. Abalang-abala yung mga tao sa pagtuturo ng Quran, mashallah, tabarakallah. Abalang-abala yung mga tao sa pagkhatam ng banal na Quran. Papaano nila, meron silang mga systematic way, papaano nila tapusin, may mga may mga talagang, may mga nakaset na yung schedule nila na ganito sa araw na ito ay ilang pages ang babasahin ko, kinakailangan makhatam ko ang banal na Quran. Sa mga kapatid natin na alam nila sa kanilang sarili na wala silang kakayahan na gawin ito dahil sa mga kadahilanan, at least magkaroon na tayo ng intention. Okay, magkaroon ka ng intention kahit alam niyo sa sarili niyo na hindi niyo kayanin yon. Wallahi ang intention na yon, wag nating maliitin yung intention, kasi sa kabutihan pagdating sa mabuting layunin ay kapag mabuti, hindi mo pa na-execute yung kabutihan na ito, ay itatala na ng anghel na isang mabuting gawain. Diba? So wag natin ipagdamot yung bagay na ito, yung chance na ito sa ating mga sarili na alam natin na tayo ang makikinabang nito. Na kung kaya sa mga kapatid natin, alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang tapusin ang Quran sa pagbabasa dahil sa mga kadahilanan, at least sa kanyang layunin na tatapusin niya ito, inshallah magagantimpalahan siya. Kasi innamal a'malu binniyat. Lahat ng gawain ng tao ay alinsunod sa sa kanyang layunin. At batay sa layunin ito, nakasaya sa isang hadith, isang mahabang hadith, na kapag gumawa ang isang tao, kapag naglayon siya ng mabuti, bago pa niya na-execute yun, ay itatala na sa kanya ang mabuting
gawain. Mashallah. Paano pa kayo pag in-execute nyo yun? Pag in-execute nyo yun, magiging 10 to 700 times na kabutihan. Pag hindi pa, isang mabuting gawa yun. Isang mabuting gawa. So at least mga kapatid, at least nagkaroon ka ng mabuting gawa na itala sa iyo sa pamamagitan ng iyong layunin. Okay? So yun. So wag nating pagdamutan ang ating mga sarili sa gantimpala kasi tayo ay nagpaparami ng kabutihan, especially sa buwan ng Ramadan. At pang-anim mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan ay kabilang sa kabutihan ng Ramadan mga kapatid, ang pag-aayuno, ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pagbibigayan. Ito ay buwan ng tinatawag na pagbibigayan. You know? Pagbibigayan, buwan ng kabaitan, kabutihan, at gayon din buwan ng kawang gawa. Okay, buwan ng kawang gawa. So makikita natin, mashallah tabarakallah, dito sa Saudi Arabia, specifically sa mga Arab country, mashallah, nakikita mo na sa mga kalsada, namumudpud ng mga, mashallah, ng mga pagkain, di ba? Namimigay talaga sila ng mga pagkain. Yung mga mayayaman, lumalabas sila para mamigay ng kanilang mga pagkain, mamigay ng kanilang mga, sabihin natin, labis na mga biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang hangad lamang nila gawin ito ay para lamang sa ikalulugod ng Allah at gantimpala mula sa Allah. Di ba? So ito yung spirit of Ramadan, buwan ng pagbibigayan, buwan ng kabutihan, buwan ng kawanggawa. Sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril alaihi salatu wassalam yalqahu kulla laylatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'rudu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran, fa idha laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakamapagbigay, the most generous human, ika nga, in the universe. Okay? Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyang pinakamapagbigay sa lahat ng tao, higit lalo sa Ramadan. Yung kanyang nature na pagiging isang mapagbigay ay nandun na yun, given na yun. Pero kapag dumating ang buwan ng Ramadan, ay dinodubli niya yung katangian nito. Dinodubli niya mga kapatid. Subhanallah. Tunay na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakikipagtagpo kasama si Anghel Jibril alaihi salam. Sila ay nagtagpo sa bawat gabi ng Ramadan. Every Ramadan, sila ay nagmi-meet. Okay, si Jibril alaihi salam at si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pag tinanong kayo, sino ang kamit ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tuwing sumasapit ang Ramadan? Okay? Baka sabihin mo, ang kamit niya siguro ay ustad, si Aisha radhiyallahu anha. Okay, naunsa ka dang. Okay, ang tinutukoy natin dito ang anghel, hindi yung kanyang asawa. Hanggang sa matapos ang buwan, binabasa ni Propeta Muhammad sallam ang Quran sa kanya, nagre-review, nire-repaso niya ang Quran sa harapan ni Anghel Jibril alaihi salam. Mashallah tabarakallah. Tunay na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay higit na mapagbigay at higit na mainam sa mabuting gawa kapag nakatagpo niya si Jibril alaihi salam kaysa sa malamig na ihip ng hangin. Kaysa sa malamig ng tinatawag na ihip ng hangin. So, ganun kapatid, kasi bakit? Ang rihil mursala, alam natin, napaka-generous ng pag tayo, halimbawa, ang hadith ay matagpuan sa Al-Bukhari, halimbawa, pag tayo ay nasa, di ba, pag tayo ay, sobrang init na, nakakaramdam tayo ng init, tapos biglang mayroong napaka-gandang hangin, ika nga, yung bang humahampas sa ating katawan, sa ating mukha, after na nainitan tayo, di ba? Mashallah tabaraka, napakaganda ng feeling, di ba? Parang tayong napaka-generous ng hangin na yaon. Napaka-malumanay ng paghampas at pagdampi sa ating katawan. At ito ay nagbibigay sa atin ng kaginhawaan, di ba? So higit lalo diyan sa katangian ito, higit lalo diyan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag sumasapit ang buwan ng Ramadan sa kanyang pagiging mapagbigay. Na kung kaya halos walang matira kay Propeta sallam dahil sa kanyang pagiging mapagbigay. Mashallah, tayo ngayon, subhanallah, saka pa lang tayo magbibigay kapag minsan nga napilitan pa. At minsan nagbibigay tayo yung sobra-sobra pa. Yung mga, yung mga sobra na may mga depekto pa. Okay? May mga ibigay mo na yan kasi bakit pangit na. Pero mo, subhanallah. Supposedly, ang mga ibibigay natin sa ibang tao bilang kawanggawa ay yung pinakamainam .
yun talaga yung nakasaad sa sunnah eh. Kung ano yung pinakamainam para sa'yo, yun yung ibibigay mo. Talagang dyan masusuka talaga kung sino talaga yung generous. Diba? Halimbawa, yung kayamanan, yung pera, mainam sa atin ito. So, pag ikaw yung nagbigay ng kawanggawa for the sake of Allah, wala nang pag-alinlangan na baka sayang, baka kaya, baka mawala, baka hindi palitan, something like that. Wag, diba? Pero iba sa atin, ibang mga Muslim kapag nagbigay, yung may depekto. Alam mo, kung walang depekto, hindi ibibigay. Subhanallah. 'Di ba? Kung hindi na kailangan, I mean kung wala nang kwenta sa kanyang paningin, ipamimigay na kasi wala nang kwenta sa kanyang paningin. You know? Naway ituwid dahil ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa ating mga layunin at naway ipagkaloob sa atin ang pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now, so yun mga kapatid, ito yung mga ilan lamang na mga kabutihan na may kaugnayan sa pag-aayuno at gayon din may kaugnayan sa buwan ng Ramadan. Ngayon, pag-uusapan natin mga kapatid ngayon yung bagay na nagpapatunay sa pagsisimula ng Ramadan. So, at of course, alam natin na although tapos na yung mga sabihin natin, yung pag start na tayo nag-aayuno, alhamdulillah, naway pagkaloob sa atin ng Allah ang kadalian at ipagkaloob sa atin ng Allah ang gantimpala at pagtanggap mula sa ating mabuting gawain. Pero since na ito ay saklaw ng ating ng curriculum, which is fiqh as-siyam, ating tatalakayin ito. Okay, ano ba yung bagay na nagpapatunay sa pagsisimula ng Ramadan? Ito yung tinatawag na patunay para sabihin natin mapatunayan na simula ng Ramadan, sa pagsisimula ng Ramadan. Okay? Ito yung sinasabi sa wikang Arabic na sabihin natin na bima yuthbitu ad-dukhul Ramadan. Okay? Paano ba natin mapatunayan? Ano bang paraan para mapatunayan natin sa pagsisimula ng Ramadan? At of course, alam natin na known ito sa atin. Alam natin yan. So, ang pagsisimula ng Ramadan, mga kapatid, ay naitatag sa pamamagitan ng pagkakakita. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakakita biru'yati. Okay, sa Arabic is biru'yati al-hilal. Okay, biru'yati al-hilal. Ibig sabihin mga kapatid ay pagkakakita ng hilal. Ano ba ang ibig sabihin ng hilal? Ang hilal, ito ay gasuklay na buwan. Ito ay gasuklay na buwan, mga kapatid. Sa English term, ang hilal ibig sabihin ay crescent moon. Okay? Gasuklay na buwan. Ito yung mga buwan, yung forma niya ay parang gasuklay na ito ay palatandaan na lumilitaw na ika nga nagsimula. Sister Nadia, paki-off po yung paki-mute po ang inyong Okay? Yan. Ito ay sabihin natin ay gasuklay, ika nga, ibig sabihin crescent moon. Ito ay nagpapatunay na sumulpot na ang buwan at nag-umpisa na ang buwan. So kapag nakita ito, kaya nga ang word is ru'ya. Ang ru'ya is basariya. Basariya, ibig sabihin al-basariya. Ang ibig sabihin pagkakakita mismo ng naked eye. Okay? Yan ang ibig sabihin ng basariya. Okay? Pagkakakita ng mata. So, kinakailangan makita ng mata. Makita ng mata ang buwan ng Ramadan. Hindi makita ng tainga. Kasi may mga sumasanggol sa chismis. Okay? So, bawal ang chismis sa Islam. Higit lalo sa pagpapatibay ng pagpasok ng buwan ng Ramadan. Narinig mo lang. Narinig ko kasi kay brother, ganyan-ganyan. Aha. Not unless kapag mapagkakatiwalaan yung brother na yun at talagang nakita niya. Pero yung hindi mo kilala yung tao, tapos alam mong sinungaling siya, tapos sasabihin niya na, uy, nakita na yung buwan ng Ramadan, ikaw naman ay uto-uto. Ang ginawa mo ngayon ay nag-umpisa ka na. Diba, wala ka na hindi ka nag-update ika nga sa mga, kung ano yung mapapanaligan mula sa mga deklarasyon ng mga ulama natin at mga scholar natin. You know? So, bawal ang dito, bawal ang chismis pagdating sa bagay na iyan. Bawal ang chismis at bawal makinig sa chismis at maniwala sa chismis sa bagay na iyan. You know? Kaya naman, ito ay mapapatunay sa pamamagitan ng ru'ya basariya. Ang ibig sabihin ay pagkakakita mismo sa pamamagitan ng mata.
By any means, mga kapatid. Ito man ay halimbawa telescope ba ang tawag dyan? Yung mahabang telescope ba yan? Hindi ko alam yan. Telescope or stethoscope ba yung tawag dyan? I don't know kung anong term nila dyan. Okay. Kapag nakita na ang crescent moon, pagkatapos ng paglubog ng araw sa ika-29 or 29th na araw ng buwan ng Sha'ban, tunay na ito ay nagpapahiwatig sa pag-uumpisa ng Ramadan. So bakit kamakailan lamang ay nagkaroon ng isyu sa Pilipinas, hindi magkasundo sila sa araw ng moon sighting? Anong dahilan, mga kapatid? Sila ay hindi nagkasundo sa moon sighting kamakailan lamang dahil nga sila ay hindi nagkasundo sa counting ng bilang ng Sha'ban kung kailan ito nag-umpisa. Okay? May mga iba kasi ay sumunod sila sa counting based on Taqwim al-Hijri, based doon sa kalendar na nakafix na kalendar, yung buwan ng Sha'ban. May mga iba naman na ang counting nila, iniumpisa nila yung counting ng buwan ng Sha'ban sa pamamagitan ng pagkakakita ng buwan, nung Sha'ban. Kaya nagkakaroon sila. Kaya nga't nagkaroon ng pagtatalo-talo yung Ayyamul Bid, di ba? Kasi ako personally, nag-post ako talaga, which is tinitinan ko dito sa aking application, yung buwan ng Sha'ban, yung Ayyamul Bid. So, mas nauna pala itong sabihin natin, itong application dahil ito ay based on Taqwim al-Hijri kaysa doon mismo sa deklarasyon ng kusa ng haram, dahil ang deklarasyon ng haram based doon sa pagkakakita ng unang buwan ng Sha'ban. Mas nauna ang Taqwim al-Hijri kaysa doon sa tinatawag na sabihin natin mismong pagkakakita. Okay, mas late sila ng isang araw lang. Malinaw? Kaya naman, yung mga brother natin sa Pilipinas, nagkakaroon sila ng pagtatalo-talo sa moon sighting kung kailan ba talaga ang moon sighting. Based on that process, dahil doon sa tinatawag na yung hindi nagkakasundo-sundo sila pagdating sa counting ng buwan ng Sha'ban kung kailan ba talaga nagsimula o unang araw ng Sha'ban. So nagets nyo na po. Kasi ang daming nagtanong sa akin na ganyan-ganyan. Pati ba yan po problemahin nila kung sila hindi nagkakasundo-sundo na kailan ang moon sighting? Siyempre, isa lang yung moon sighting zone sa Pilipinas. Kahit pa nauna sila ngayon, nag-moon sighting, hindi lang nakita. Talagang, normally, yung pangalawa, yung sumunod na naman na araw, hindi siya lang makikita na talaga yun. Kasi bakit yun ay umpisa? Ganun talaga yan. Huwag natin bigyan ng sakit ng ulo yung ating mga sarili dahil lamang sa pagtatalo-talo ng mga ibang mga kapatiran natin sa mga specific na bagay na hindi naman kinakailangan pagtalunan. Ngunit kapag ang crescent moon ay hindi nakitaan pagkatapos ng paglubog ng araw sa gabi ng ika-30 araw ng Sha'ban, dahil sa maulap ang panahon, dahil sa makulim, sabihin natin ay sa Pilipinas, halimbawa, ito yung ating tropical, sabihin natin, yung nature ng ating bansa ay nasa tropical area, mga ganon, di ba? Minsan makulimlim ba? Minsan sabihin natin makapal ang panahon, makapal ang ulap. Okay? O di naman kaya maalikabok, o di naman kaya mausok ang himpapawid, na kung kaya ang buwan ng Sha'ban ay kinakailangan na bilangin sa 30 araw. Okay? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghummiya alaykum ash-shahr fa'uddu 30. At ang hadith na ito ay mapapanaligan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mula sa Sahih al-Bukhari. Okay? Sahih al-Bukhari at saka Sahih Muslim. Na sinabi ni Rasulullah, mag-umpisa ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan kayo kapag ang buwan o crescent moon ay nakita na ninyo. At kayo ay tumigil sa pag-ayuno, which is yung Eid, kapag nakita ninyo ang buwan din. Ngunit kapag ito ay malabo sa inyong paningin dahil sa mga kadahilanan na ating nabanggit, kung ganun, bilangin o kumpletuhin ninyo ang buwan sa 30 araw. Kasi sa Arabic calendar, 29 and 30 lamang ang buwan. Walang 31, walang 28. Okay? So, 29, either 29 o 31 lamang ang bilang ng mga buwan ng araw sa isang buwan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Na kung hindi 29, dahil hindi nakita ang buwan, ibig sabihin ito ay magiging kompletong 30 days. Okay? So, yun po yung mga sabihin natin ay kinakailangan sa pagpapatunay sa pagsisimula ng Ramadan. Na kung kaya, anuman ang sa Pilipinas, isa lang yung sighting zone.
Isa lang ang sighting zone sa Pilipinas. Hindi pwede magkaiba ang sighting zone sa Baguio sa Mindanao. Kasi isang country lamang kayo. Bawat country ay merong kanya-kanyang sighting zone. Okay? At sila ay susunod doon sa tinatawag na sighting zone. At ganun tayo inutusan ni Propeta Muhammad sallam na kayo ay mag-ayuno kapag nakita niyo yung buwan. Okay? Kasi may mga tao at may mga grupo na sabi na isa man lang yung mundo natin at isa lang yung buwan natin. Bakit hindi tayo magkakasundo-sundo at isa lang yung deklarasyon? Kung anong deklarasyon ng Saudi Arabia, yun ang deklarasyon ng buong mundo. Ay hindi po ganun. Okay? Hindi po ganun kasi iba't iba ang sighting zone ng bawat country. Okay? Kapag sa country mo ay nakita, hindi mag-ayuno ka. Sa ibang country mo, katulad halimbawa, sister kanina, Uman ba yun? Sa Uman, hindi na nakita doon yung hindi na nakita yung tinatawag na buwan doon Okay? At sa anumang kaparan, hindi na nakita, ginawa nilang kaparan, hindi na nakita. So, inutos sila ni Prophet Sallam na kapag hindi nakita sa kanila, ibig sabihin ko, kumpletuhin nila yung 30 days ng Sha'ban. So, ganun tayo inutusan. Kapag sumunod lamang tayo sa sunnah ni Prophet Sallam, magkakaintindihan tayo, wala nang walang pagkakasalungatan Kung marunong lamang tayong sumunod sa utos at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Well, hindi natin maiwasan talaga yung pagkakaunawaan dahil magkakaiba-iba ng pangunawa at pagkaintindi sa mga teksto. Iba ang pagkakaunawa nila sa teksto na ito, sa iba naman ay iba rin ang pagkakaunawa nila sa tekstong ito. Wala kulihal, ano man ang deklarasyon at napapanaligan mula sa inyong country, mula sa mga mufti ninyo dyan sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, yun ang sundin ninyo. Okay, hindi porke Pilipino ka, nasa Oman ka o nasa ibayong lugar, ang susundin mo ngayon na na sighting zone ay ang Pilipinas, samantalang nasa ibang lugar ka. Hindi. Pilipino po ako Pilipino tayo, dapat isa lang tayo ng ano ka. Hindi ikaw na. So, yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Now, pag-usapan natin ngayon yung pagputol ng pag-ayuno sa Ramadan. Okay? Ano ba ang sinasabi ng mga ulama natin sa bagay na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam? Sa pagputol, kapag pinutol mo, ang pag-aayuno sa tinatawag na buwan ng Ramadan. Ang putulin, ang pag-aayuno sa Ramadan ay mahigit na ipinagbabawal. Pakatandaan natin yan. Mahigit na ipinagbabawal at ang sinumang gumawa nito ay nakagawa ng karumaldumal na pagkakasala. Malinaw? Kapag pinutol mo ang pag-aayuno mo sa buwan ng Ramadan, nang walang kadahilan ng tinatanggap ng Sharia, katiyakan ito ay malaking kasalanan. Malaking pagkakasala. Kaya't sino man na kanyang pinutol ang kanyang pag-aayuno nang walang katanggap-tanggap na dahilan at hindi makatarungan at tumanggi siya sa panunumbalik sa Allah o tinatawag na tauba, hindi tanggap sa kanya ang kanyang pag-aayuno kahit pa ito ay isasagawa ng isang taong pag-aayuno. You know? Kahit pa isagawa niya ito ng isang taong pag-aayuno, hindi ito katanggap-tanggap sa kanya. You know? Kapag sinadya na ng walang dahilan at siya tumanggi sa panunumbalik sa Allah, matigas ang kanyang ulo. Bakit? Gusto ko. Wala kayong pakialam. May mga tao, di ba? Hayaan niyo ako. Wala kayong pakialam. Buhay ko to. Hindi buhay mo yan. Mag-isa ka sa impyerno ng apoy. A'udhu billahi min dhalik. Di ba? So mga kapatid sa panampalatayang Islam, hindi tatanggapin sa kanya ang pag-aayuno kahit pa isagawa niya ito sa isang taong pag-aayuno bilang katumbas at bilang pamalit. Okay? Dahil sa pahayag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hinggil dito na kanyang sinabi mga kapatid sa kanyang hadith, sabi niya, man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahu Allahu lam yaqdi anhu samud dahr. Subhanallah. Sinabi na sino man na kanyang pinutol ang pag-aayuno ng isang araw laang mga kapatid, mula sa buwan ng Ramadan, nang walang makatarungang pribilehiyo, malakatarungan pribilehiyo na ibinigay ng Allah sa kanya, hindi sapat ang pag-aayuno sa loob ng isang taon bilang kabayaran sa kanyang ginawa. Di ba? Ibig sabihin, gaano yan karumaldumal mga kapatid sa panampalatayang Islam. Tunay na karumaldumal ang sinumang
gumawa nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang hadith na ito ay matatagpuan sa hadith ni Abu Dawud rahimahullah. You know? So, napaka-delikado yan. Diba? Kung ang putulin, biro mo kung isipin natin, kung ang pagputol ng sinasadya ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, walang tinatawag na sapat na kadahilan tinatanggap ng Sharia, ay karumal-dumal ang pagsasagawa. Paano pa kaya ang isang taong hindi nag-aayuno? Diba? Paano pa kaya ang isang taong sa kabila ng meron siyang kakayahan na hindi nag-aayuno? Mas karumal-dumal yun. Walang duda. Mas karumal-dumal yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. No, ang kanyang magiging parusa dahil sa kanyang ginawang pagputol sa pag-aayuno ng walang sapat na dahilan, alam nyo ba, ay napakatindi. Sobrang napakatindi, mga kapatid. Ang sinumang tao na walang sapat na dahilan, pinutol niya ang kanyang pag-aayuno. Dahil lamang sumakit yung kurikong, dahil lamang sumakit ang kanyang baywang, okay, sumakit ang kanyang ingron, di ba? Sumakit lamang yung kanyang tagiliran, subhanallah, ay give up na niya yung kanyang pag-ayuno. Hindi ko kaya kasi sumakit yung ingron ko, sumakit yung aking ngalangala, o ano pa mang katulad nito, di ba? So, alam niyo ba kung ano yung parusa? Napakatindi. Pakinggan natin yung hadith, mga kapatid. Mula sa ulat ni Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, na kanyang sinabi, narinig ko sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsasabi. Sabi niya, "Bainama ana naimun idha atani rajulan fa akhadha bidab'i fa ataya bi jabalan wa'aran faqala li is'ad faqultu inni la atiqu." Habang ako ay natutulog, sabi ng lalaking ito, okay? Narinig ko, ito yung sinabi ni Prophet sallam, habang ako ay natutulog, may dalawang lalaki. Ang tinutukoy ng dalawang lalaki dito, mga anghel. Merong dalawang anghel ang lumapit sa akin. Hinawakan ng aking itaas na bahagi ng braso, at kami ay nagtungo sa baku-bakong bundok. Ayun, mga Jabalan Wa'ra, mga baku-bakong bundok. Ibig sabihin ay talagang hindi siya basta-bastang bundok. Sinabi nila sa akin, itong mga anghel na ito, na ako'y umakyat. Sabi niya, umakyat ka. Ngunit sinabi ko sa kanila na hindi ko kaya. Kasi nga baku-bako parang sabi natin matirik yung bundok na ito. Pero sinabi nila sa akin, sabi niya, "Fakala inna sanusahiluhu laka. Fasa'adtu hatta idha kuntu fi sawa'il jabal idha ana bi aswatin shadidatin." Sinabi nila sa akin na ako'y umakyat. Ngunit sabi ko sa kanila, hindi ako kaya. Pero sinabi nila sa akin na padadaliin para sa akin ang pag-akyat. Okay? Parang padadaliin namin sa iyo ang pag-akyat. Mga anghel sila, hindi sila ordinaryo. Mga anghel. Nang ako ay makaakyat na sa bundok, medyo sa itaas sa bahagi ng bundok, at makarating na ako sa gitna nito, sabi ni Prophet sa kanyang panaginip, nakarinig ako ng isang maingay na boses o tinig. Isang maingay, nakakabahalang boses, isang nakakatakot na boses o tinig na aking narinig. Kaya't naman ako'y nagtanong, sinabi ni Prophet sallam, "Fakultu ma hadhihi al-aswat? Ma hadhihi al-aswat?" Qalu hadha hawa ahli an-nar. Sinabi, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, i-admit natin yung iba lang, ha? Okay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi niya, ako'y nagtanong, anong tinig ang mga ito? Kanilang sinabi, ito ang sigaw o alulong ng mga tao sa impyerno. Kapatid, subhanallah, alam niyo yung alulong ng aso kapag gabi, sa dilim ng gabi? Nakakatakot, di ba? Mas higit pa dyan ang alulong at sigaw ng mga taong impyerno, ng mga taong nakatira sa impyernong apoy. Subhanallah, nas'alullah al-afiyah. Pagkatapos, mga kapatid, fakultu ma hadhil aswat, sabi nga nila, thumma antalaqa bi fa idha ana biqaumin mu'allikina bi araqibihim mashaqqaqa ashdaqihim tasilu ashdaquhum daman. Qala qultu man haula? Qala haula alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim. Pagkatapos ako ay dinala, sabi ng Rasulullah,
sa ibang lugar at nakita ko ang mga taong nakalawit ang kanilang mga kalamnan. Nakalawit, alam mo, nakalawit, parang nakahang ang kanilang mga kalamnan. At ang bawat dulo ng kanilang bunganga, ng kanilang bibig, ay napupunit at tumutulo ang dugo. Alam, try to imagine, sa ganong klase senaryo mga kapatid. Bilo mo, na nakalawit ang mga kalamnan, di ba? At pagkatapos yung bawat duluhan ng kanyang bibig, which is bunganga niya o bibig niya ay napupunit at tumutulo yung dugo. Di ba? Tinanong ko sila, sino mga anghel? Tinanong ni Prophet Sallam, sino sila? Ano nangyari sa mga ito? Sinabi ng mga anghel sa kanya, sila ang mga taong pinutol nila ang kanilang pag-aayuno bago pa dumating ang tamang oras sa pagtigil ng pag-aayuno. Ayun yung mga nagbe-break ng fast na sinasadya, okay, na wala namang dahilan. At ang hadith na ito mga kapatid ay matatagpuan sa mapapanaligang hadith na Sahih Ibn Hibban. Sa hadith na compile ni Imam Ibn Hibban. So, yan ang parusa mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ng mga taong pinutol nila ng walang pakundangang pagputol at pagtigil ang kanilang pag-aayuno ng walang sapat na dahilan alinsunod sa batas ng Sharia. Naway pangalagaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway patatagin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang sabar, ang pagtitimpi at pagtitiis hanggang sa may sakatuparan natin ang ganap na pagsasakatuparan ang pag-ayuno mula sa pinakaumpisang araw hanggang sa katapusan ng buwan ng Ramadan. Naway padaliin sa atin ng Allah. So mga kapatid, wala tayong oras inshallah sapagkat ay isang oras lamang tayo na magtaltalan ika nga at discussion sa ating fiqh. At inshallah Subhanahu wa Ta'ala, bago tayo mag-umpisa ng tafsir, magbigay muna ako ng break. Ika nga, so abang nabibreak tayo inshallah, pero hindi tayo mag-break ng fast ha. Aming pahinga, kailangan natin ng pahinga ng konti. Then inshallah ay ang magtanong ay walang problema magtanong inshallah sa bagay na ito. Biidnillah. Aywa? Ustad, Yes, si Abdul Ghani, Fadal. paano po mag-submit ng assignment, Ustad? Wala pong nakatouch nga, submission, Ustad. Okay po. Sandali lang ha, isa-isa lang po ha. Okay, Abdul Ghani, ang nangyari po yan kasi hindi ko napindot siguro yung tinatawag na mamaya po i-review ko yung aking post inshallah kasi nga nung nag-post ako, madaling araw na at sobrang antok na ako. Dahil nga sa kagawa ng assignment at saka ng lesson natin at ibang mga bagay na kung kaya ipagpaumanhin niyo po ako, okay? Sana maunawaan niyo po. Mamaya inshallah nila ay ating asikasuhin po yan after ng ating klase inshallah. Makikita niyo pag after ng klase natin, punta kayo ulit ng Edmodo inshallah, okay, mag-PM na ako sa grupo na okay na po. Pwede na kayong mag-submit inshallah. Yun sa mga naghihintay ng kanilang mark, sa kanilang score, sa kanilang tafsir, hindi ko pa po nakumpleto ang pag-check ng tafsir. May mga nakahang pa ng mga papilis at mga submission mga answer na hindi ko pa na-check po. So inshallah today inshallah binillah ay ating tatapusin yon para magkaroon na kayo ng marka. Aywa? Ustad, may tatanong. Okay, go ahead, sister. Sino yun? Sino nagtanong? Ako muna, sagot na. Okay, Cherry. Cherry po. Ay, go ahead. Ustad, kasi may, about sa fasting po, Ustad. Bukas kasi ng 7:30 a.m., schedule ko ng opera. Okay po. So, di ba, nag-fasting yun kasi mag-iftar dito, mga 5:30. And then, 7:45, di ba, tuturukan niya ng anesthesia. So, ma-break po yung fasting ko. So, pwede pa ba yun? Or hindi pwede? Okay, unang-una sa mga pagturok na yan, wala akong masyadong knowledge patungkol. Kasi, sa mga turok kasi na yan, sabi ng ating mga scholar, kapag ang itinuturok sa isang tao ay it's a form of nutrients, makakapagpapa-invalidate ng fasting. Pero kapag hindi naman na-form na as a nutrients, katulad ng bakuna halimbawa, ay hindi ito nakapagpapawalang bisa ng pag-ayuno ng isang tao. So ang tanong ko, yung anesthesia ba, ito ba ay form of nutrients or another form? I have no idea sa bagay na yan. Hindi siya. Hindi siya para sa kasi operahan man. Siyempre, parang, walang kung ano ba yung sagot.
Sister Asnia, mayroon kang... Anesthesia siya. Parang hindi makatulog. Hindi po ata yan, form of nutrients. Ano po yan? Pwede po ata yan, doktor? Ustad? Oh. Okay po. Pwede siya, okay. So, ibig sabihin, kapag ito ay, sabihin, convinced tayo at ito ay, totoo na ito ay hindi siya form of nutrients, ay walang problema, hindi nakapag-invalidate ng fasting. You know? Okay. Pero wala akong mararamdaman. Oh, yes, kasi magiging manhid ka nun. Anesthesia. So, ang mahalaga, may panlasa ka. Kasi pag wala kang panlasa, COVID na yun. Naman sana mag-isip. Anyway, sister, dalangin natin kay sister yung kanyang opera, mga kapatid. Tulungan natin si sister na sana malagpasan niya ang kanyang operation at na sana ay ito ay makabuti para sa kanya at na sana mapangalagaan siya mula sa anumang dulot na kapahamakan mula rito. Okay. Kaya lang po. Okay, yes, sister Ray. Hindi ko maklaro yung Ustad. Sana isa-isa lang ha, para may mga robot na nangyari. Okay? Okay, isa kita ba? Assalamualaikum po. Okay, Sister Cheryl, fadali. Apa, tungkol po dun sa lecture kanina na yung pagputol sa fasting. Yes. Paano po kung yung nahihilo ka na, tapos nasusuka ka, yung talagang wala ka nang, hindi mo na kayang mag-fasting kasi Okay. nga due to those illness. Okay, good. Napagandang katanungan. Unang-una, kapag ito ay hindi mo kaya, hindi mo tinatawag na kaya, ay ipinapahintulutan sa iyo ng Sharia na putulin. Kapag hindi mo kaya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sabi ng Allah sa banal na Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya nag-aatas o nag-uutos sa kanyang alipin na beyond her capacity, na lagpas sa kanyang kakayahan. At yan ang Islam. Hindi walang pahirapan sa Islam. Yuridullahu bikumul yusar wala yuridu bikumul asar. Tunay na ginusto ng Allah para sa inyo na mapadali, mapagaan at hindi para kayo ay mabigatan. So anumang nagpapabigat, anumang tinatawag na bagay nagpapahirap, ika nga nahirapan siyang gawin ng isang ibada, ay pwede niyang putulin doon. Yan ay tinatanggap ng Sharia. Ang sinasabi natin kanina doon sa hadith, yaon yung mga walang valid reason na puputulin niya ang kanyang pag-aayuno. Walang katanggap-tanggap na dahilan alinsunod sa batas ng Sharia. So ang gagawin na lamang niya po ay kanyang papalitan na lamang, inshallah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pag-aayuno kung sakasakali man after ng Ramadan. Paano po yung biglang dumating yung mens mo, a minute na lang mag-break ka na. Okay, that is... gusto mo mang ituloy, hindi na pwede. Actually, a minute po mga kapatid, a minute niya, kahit pa isang minuto, kahit pa pos na biglang dumating yung tinatawag na yung menstruation, unang-una, kailangan mong ipagpatuloy yung pagtigil sa pag-inom at saka pagtigil sa pagkain. Kailangan mo yun. Pero, yung pag-ayuno mo, invalidate na po yun. Kasi dumating na yung invalidation ng yung pag-ayuno kahit pa a minute. Okay? Now, sa isang babae na nakaranas nito, huwag siyang malungkot. That is ni'ma of Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi porke na yung mga past hours na pag-ayuno, wala siyang gantimpala doon. Yung sakripisyo na yun, for the sake of Allah, may gantimpala siya. Lahat ng anumang sakripisyo sa ngalan ng ibada, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, habang ginagawa niya ang isang bagay na ito on process, ay tunay na siya ay magkakaroon ng tinatawag na sabihin natin ay gantimpala. Okay? Then, para siguro ko pag-isipin ng isang babae, mas mas dagdag na gantimpala sa kanya sapagkat mag-aayuno pa siya ng another na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan dahil sa bagay na ito. So, wag malungkot ang babae kapag nakaranas ng bagkus, ituring niya itong biyaya para sa kanya ng Allah. At ang bagay na ito, menstruation para sa kanya, it's another form. Ito ay ni'ma ng Allah para sa kanya, para sa isang babae. Okay? Opo. Salamat. Ustad. Assalamualaikum. Okay, last po, Raifa. Go ahead. Ustad, ano po ibig sabihin ng tugibilin? Malalim po kasi ng Tagalog. Sorry, ano po? Ano yun? Tugibilin po. Tagubilin. Tagubilin or baka tagubilin po. Tugubilin po. Wala akong alam na Tagalog niya. Sa mga Tagalog dito, kasi Bisaya man ko. Hindi ko alam yung term na tugubilin. Wala atang ganong term na tugubilin.
Ustad, ay po kasi, tagubilin po yun, tagubilin. Tagubilin po yun. Tagubilin. Pasensya na po ka sa writing ko po ha. Minsan nagkakamali po ng writing. Tagubilin po. Ang ibig sabihin ng tagubilin, ito ay isang tagubilin. Sa Tagalog. Parang isang payo, o parang isang word of ano. Para siyang atas. Yun, para siyang Oo. atas. Ibig sabihin parang mando. Instruction checker. Ay, Ustad. Yes? Pag-uutos po. Yes, pag-uutos. Yes, go ahead. Pag-uutos po yun. Ang ibig sabihin ng tagubilin, pag-uutos, po. pag-aatas. Okay? Pag-oobliga. Yes, Assalamualaikum, Ustad. yes, dato mama, aywa. Tafadal. Magtanong lang po tungkol dito sa ano, sir. Ustad. Pwede pa bang, wait lang. pwede pa po bang Sandali lang. magkaroon ng Sandali lang, Sister Cheryl. Sister Cheryl, sandali lang po ha, sandali lang. Okay, dato mama, Fadal. yung paggawa po ng wudu, sir, ng Ustad, yung magpamumog, sir, obligado po ba ngayon Ramadan? Yes. Ang pagmumog ay obligado. Hindi porke Ramadan, hindi ka magmumumog. Okay? Subalit, ito ay hindi kinakailangan na i-exaggerate. Okay? Anong dalil? Sa hadith ni Prophet sallam, baligul istinshaq walau fi illa an takuna sa iman. Ibig sabihin ay magmalabis sa pagsinghot ng tubig maliban lamang na kapag kayo ay nag-aayuno. So, ibig sabihin dito, maintindihan natin sa hadith na ito na kapag nag-aayuno ka, nandyan pa rin yung pagsinghot. So nga, subalit hindi lang exaggerate. Ang pagsinghot ay mas delikado pa kaysa sa pagmumog. Pakatandaan natin yan na kung kaya kiyasan ala dhalik, ito ay analogy speaking, ito ay din ang hatol na ito sa pagmumog. Okay? Ang pagmumog, you can madmani, you can naman pagbuhay ka magmumog na hindi hindi mo nilulunok ang tubig. Okay? Yung yung pagtikim nga ng yung pagtikim ng sa mga naluluto, yung pagtikim ng food, pwedeng gawin sa kanila yun. Kaso lang hindi yung kakainin yung food, kundi ay ilalasahan lamang yung lasa. Yun lang yun, hindi yung kukuha siya ng piraso ng pagkain, tapos okay, sabihin natin ng inumin, lalagukin niya o kaya kakainin niya. Hindi yun, kundi lalasahan niya lamang. Ng isang tanataan ng lalasahan niya lamang hanggang sa malasahan niya kung okay na ba o hindi. Yan ay particular sa mga nagluluto. So, dun sa pag-uudo, kinakailangan pa rin ng pagmumog. Pakatandaan, walang dalil sa banal na sa hadith, mga kapatid, na hindi pwede na pag nag-ayuno ka, hindi ka magmumumog. Bagkus na natili ang rules na pagmumumog, wag lang i-exaggerate. Para sa ganun ay hindi ka makaaluno o makainom. Wallahu a'lam bishawab. Sopran stage. Afwan. Okay, wala nang utos. Alhamdulillah, at mag-start na tayo sa tinatawag na tafsir, mga kapatid. Patayin ko muna itong record para at least ma-separate yung Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.